Hi Libra, welcome to your reading. This reading is for May 11 to May 13, no? So Libra, for those of you who's new to the channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-click sa ating subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, and hit that notification bell para po doon sa mga gusto ng dalawang reading po mula sa akin. Meron po tayong kabilang channel which is Babaylan TV, no? Yun po ang ating unang channel created for our international audience. Nagla-live din po ako doon, so pwede po kayong sumali, no? So ang magandang balita naman, if in case na hindi po kayo nakakaabot sa live or wala kayong time, kung meron kayong agam-agam, questions, nagsasagot po ako dito sa comment section. Well, as long as the question is answerable by yes or no, no? So, Libra, simulan na natin. Meron talaga ditong separations with you and your person, no? Ang nakikita ko dito, it's either may involve dito a small group of people, no? It could be friends, it could be co-workers, it could also be kapitbahay, no? Mutual friends, ganyan. Kapamilya, ayan. Either, hindi ko pa alam hindi ko pa alam dito, pero ang nakikita ko dito, it's either pinaglalapit kayo, pinagbabati kayo, or the worst, pinag-aaway kayo. Wala pa naman dito yung cards. So, let's check, no, kung ano ba itong, kasi parang meron gustong humingi ng tawad. Separations, by the way, can also be physical or energetic. So, physical, yung distance, no? Magkahiwalay talaga kayo. Energetic separations, it might be magkasama kayo sa isang bahay, or hindi kayo nag-uusap, pero hindi kayo nag-uusap, hindi kayo kumbaga, walang chat, walang text, naka-block, no? Or sabihin natin, walang gana, no? Malamig yung pinapakita. So, kumakausap itong taong ito ng small group of people, no, para humingi ng payo or nag-a-advise sa kanya. This could be you, this could be the other person, or your person. Pwede nyo rin i-switch yung energies. Pwedeng nandun ka, yung person mo yung binabasahan ko, no? What I am reading here is the dynamics at yung nangyayari sa buhay ninyo. So, nagdadalawang isip ito kasi parang ang nakikita ko dito, ang kanyang perception is galit ka pa, no? Meron siyang, well, siguro takot na rin na nararamdaman kasi parang iba ka magalit, no? Ayaw mo na ba siyang tanggapin? Yun kasi yung nasa isip niya, no? Ang kanyang, kumbaga, ang kanyang perception dito is, ayaw mo na siyang makita. Baka naman kasi din sa sobrang, pasensya na baka naman kasi din sa sobrang galit mo, nasabi mo yun. Kaya itong taong to medyo ilag, no? With the 5 of Pentacles, the Strength card, and the 3 of Pentacles. So kaya siguro itong taong to medyo nagdadalawang isip, nagtatatlong isip, kung ilang beses siya mag-isip. Para lumapit sa iyo, there's actually wanted for this person to really get in touch with you again. So kung naka-block itong taong ito, I think kumakausap siya ng other parties, no, para mapaglapit kayo, either kamag-anak, mutual friends, no, no, or malapit yung kaibigan para maging bridge, no, ng inyong union with the 2 of Cups. For those numbers of you, pwedeng kasal na kayo, no? With the 2 of Cups, the 9 of Wands in here, and the Princess of Cups. So parang yung sa'yo, sabihin natin may galit pa, pero you're open for communication. You're open probably to hear what the other person would say, o kung ano man yung rason niya. Or sabihin natin,
alibay, no? Sige, pakikinggan kita. Um, Kumbaga, you're removing, no, your walls. With the magician, the four of wands, and the high priestess. So, ang nakikita ko naman dito is okay ka, no? Okay sa yung makipag-ayos uli, okay sa yung makipagbate. As long as, well, actually kasi with the magician in here, no? You're still manifesting somewhat, no? You're crossing your finger na, sige, if given the chance, hindi natin itatapon ito. Pero huwag kang magkamali ng sagot. No? Huwag kang magkakamali ng rason. Ingatan mo ang pakikipag-usap sa akin. With the star, the Queen of Cups, and the Three of Cups. So, ang nakikita ko dito, parang either yayayain ka niya nitong makipag either date. It doesn't matter kung also, tusok-tusok. Yung magkaroon kayo ng quality time. No? I think miss na miss niya na not just yung emotion mo. Meron konti din dito baka, meron na kayo intimate moment, no? So, baka susubok siya na, gawin natin uli yung mga dati nating ginagawa. Isa yun sa mga intentions, not just, maka-score lang. Pero ang ginagawa niya dito is, or ang gagawin niya dito is ibalik yung dating kayo. No? With the Ten of Swords, talaga ba? The Six of Swords and the Tower moment. So parang kasi, this is your last resort, no? Or kumbaga, wala na nga. Kumbaga, gusto mo na rin mag-move on. Pero ang iniisip mo dito is, kapag ito nagkamali ng paliwanag sa akin, I call it quits. Hindi, wala nang chance. Kumbaga, patid na ang PC mo, no? Bibigyan kita ng isang pagkakataon para ayusin itong nasira mo. Yung iba naman sa inyo, dun sa sobrang nakapag-move on na, sige, pakikinggan kita, pero hanggang dun na lang tayo. Let's just be civil, kumbaga, no? Pero yung iba naman, I will still give you the last chance, kahit ilang beses nang humingi ng last chance, pero ito na yon. This is my last straw. And then, pag wala talagang nangyari, nagkamali ka sa mga sinabi mo, I'll call it quits. Last na to. So this is your reading for now, Libra, which is so justified, no? Libra, tingnan natin ang zodiac sign ng taong mahal mo, no? This could be their sun sign or a placement in their chart. No, what I am seeing in here are water placements. So Cancer, Scorpio, Pisces, Aquarius, no? Leo, ayan. Leo is dominant, no? Taurus. So this is your reading, Libra. No? Para po sa inyo na mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, hit that notification bell, at kung gusto nyo naman sumali sa ating live session sa kabilang channel din po yun. Kung meron naman kayong mga agam-agam at naka-resonate kayo dito, no, pwede kayong magtanong para i-confirm sa comment section. Ayan. So this is your reading for now. Love and light. Namaste. And see you on the next reading or next live. Goodbye.